Hi guys, this is Edward Tech 40. For today's video, isi-share ko lang sa inyo tong light duty drill na mula kay Inco. Ito siya. Ayan. Maganda yung quality ng box. Yung link nito guys, iwan ko na lang sa description box para sa ibang details ng product natin. So check natin yung laman sa loob kung ano yung makakuha natin dito sa Inco. Good to para sa mga nag-assemble ng cabinet or mag-open ng appliances. Meron tayo dito manual. Check natin yung manual. Sa manual niya guys, English yung nakasulat dito. Tsaka nandito na yung technical specification ng drill natin. Kung meron kang time, pwede mong basahin to. Ito yung manual niya. Ito yung maganda rito guys. Ayan o. Maganda yung kanyang bag. Bukod siguro sa sa handy na na cordless drill na pwede mong ilagay dito. Marami ka pang pwedeng ilagay na tools. So check natin. So ito yung ating drill guys. Then ito yung kanyang mga accessories. So ayusin muna natin to. So guys, ito lahat yung nakuha natin. Ito yung ating light duty na drill, bag, manual, tsaka yung mga accessories niya. Sa accessories natin guys, meron tayo dito 10 pieces na 25mm na CRB bits. Kasama na yung holder niya. 60mm na connector. Ito naman yung 4 na piraso natin na HSS drill bits. May kasama na rin siyang Hexank sa ilalim. CRB na PH2 tsaka 6. So tabi na natin itong ating mga accessories. Sa drill natin guys, pwede nyong baguhin yung yung forma niya. I-press lang natin dito sa ibabaw. Ayan, tapos iti-twist na natin yung hawakan. Pwede siyang pahaba. Ayan. Kung hindi nyo maabot yung dinidrill nyo, pwede nyong ganitoin yung position. Pero kung gusto nyo na na mas grab nyo yung drill natin, pwede rin na naka-gun type. Bali, ang gagawin nyo lang ulit, i-press nyo lang itong nasa ibabaw. Then, twist lang natin pabalik. Ayan. Yung on and off nito guys, pag mag-ooperate yung drill natin, ito, i-press lang to. Ganyan lang. I-press nyo lang yan. Then, pagdating naman sa sa rotational ng drill natin, may dalawang option to. Ito yung sa sa reverse. Press nyo lang yan, magre-reverse niya yan. Sample lang tayo dito para makita nyo yung ikot ng drill natin. Pag pinires nyo yan, pa-reverse yan. Kung gusto nyo naman ng forward, dito naman ang press sa kabila. Yan. Forward na yung yung drill natin. Ayan. Then, meron din siyang LED light sa harap. Ang neto, battery capacity neto guys is 8 volt. Built-in na siya dito sa loob. Ang neto, ang port neto is Type-C. Dito kayo magpa-plug para ma-charge yung battery natin. Yung adjustment ng torque neto guys is 15 plus 1. Ibig sabihin ng plus 1, ito na yung yung max, yung pinakasagad. Yung torque na lakas niya is 1. Ito, makikita nyo rito sa adjustment. Pwede nyo i-adjust yan kung gusto nyo ng malakas na torque. Pero ang max na neto, yung max na torque neto is 6 Newton meter. Tapos yung yung revolution neto guys is nasa 220 RPM. Mamaya i-test natin sa labas, tayo doon, magdi-drill tayo doon tsaka mag-i-screw gamit itong mga accessories na to. Madali lang siya i-adjust. Ayan guys, hindi ka nang mahihirapan. Ayan yung max. Bali yan guys, naka-forward.
Yung battery neto guys is lithium ion battery. So matagal to ma-empty. So kailangan lang is proper charging para dito sa light duty na drill natin. Ang ano ko neto guys, maganda to pag magbe-build ka ng cabinet or mag-open ka ng mga appliances gaya ng electric fan or yung mga computers. Pwede natin gamitin to. Ang ano rito, pag gagamit ka nito, meron kasing mga screw na mahaba. So, it takes time bago mo makalas yun. Siyempre, sa ganung kahaba, siyempre mangangalay ka. So, tara, test natin sa labas kung ano yung pwede nating i-test dito sa drill natin. So, let's go. Ayan, may makikita kayo ng arrow dito na naka-point dito sa 1. Ayan yung torque 1. Then, kailangan nyo sa mode ng pagdidrill natin, nakalubog tong forward. Para forward yung pagdidrill natin. So, try natin. Ayan. So, mabilis yung yung pagkakabaon niya sa torque 1. So, kung gusto natin siyang itanggalin, i-reverse lang natin. Click lang natin tong mode sa taas. Tapos, drill natin pataas. Patras niya yan. So, ganun kabilis yung niya, yung pagbutas niya guys, oh. Then, tumagos na rin siya sa ilalim. So, ayun yung level ng 1. Try naman natin yung 5. So, adjust na naman tayo. Then, drill. Then, reverse natin ulit. Parang same lang yung bilis nung 1 tsaka yung 5 dito. Same lang yung yung paglubog niya. Konti lang yung difference. So, okay na tayo dito sa 5. Try natin tong 10. Tingnan natin kung mabilis ang pagkakabaon ng drill natin. Ayan. Yung point na yan, 10 na yan guys. Kasi 9 tapos 10 yung kasunod. So, 10. Ayun. Reverse natin. Yung pag-adjust natin ng torque dito sa 10, medyo na siya, mabilis na yung yung pagkaka-drill niya sa ilalim. Malayo na rito sa 5. Tsaka yung sa 1. Mabilis yung pagkakadrill guys. So, try na natin i-max. Hindi na tayo pupunta rito sa 15. Ito yung 15 niya guys. Pero dito na tayo sa max. So, drill. Ayan. Reverse. Pansin ko lang dito sa sa mini drill natin guys. Pwede siya sa pag magbi-build ka ng cabinet kung gagamitan mo ng mga screw. So forward tayo, magbabaon tayo ng screw. Ito yung mga screw natin guys. So balik tayo sa 1. Mag-i-screw tayo. Tingnan natin kung gaano kalakas yung pagbaon ng screw dito sa kahoy. Recommended ko na to kagad sa sa mga appliances kung gusto natin mag-assemble tsaka disassemble para dito sa ating mini drill. So try natin mag-screw. Check natin to kung babaon. Ano lang to torque 1. So magalaw siya. Di pa kasi siya nakabaon. Ayan. Nakabaon na siya. So drill na natin. Wala akong pwersa nito guys Bali kusa siyang bumabaon. Ito na yung yung torque 1. So, okay yung yung torque 1. Maganda yung pagkakabaon. Kailangan dahan-dahan lang. So, tignan naman natin sa 5. Yan. Pag tumunog na ng ganon, ibig sabihin ng sagad na yon guys. So, ayan yung sa 5. Then 10. Maganda to pag marami kang kakalasin or i-screw. Hindi ka na mahirapan sa Nakakangalay din kaya sa braso pag mag-i-screw ka ng ganito, lalo na kung ganito kakapal. Nakakapagod din yun guys. So try natin tong 10.
Yan. Yan yung torque ng 10 guys pag mag-screw ka. Then the last, yung max. No, tabi muna natin ito maliliit. Ang napansin ko lang dito, wala siyang indicator kung lobat na siya or naka fully charge pa rin. Pero umiilaw pa rin siya guys. So ito na yung max. So go. Ay, nakabaon na siya. So press na natin. Ayun. Mas malakas ang puwersa ng max guys. Talagang ano, baon na baon, no. Tsaka mukhang hindi ko na matatanggal dito sa ano, sa upuan guys. Nakakabit na yung ano, yung mga screw natin sa ilalim niya. So try natin yung maliliit. Max ang ano, ang mode niya. Ganun kabilis. Yan. Bilis oh. Ito na yung ano, max. And meron din tayo ditong ano, ito yung ano, yung sample na ini-screw ko talaga. Hindi siya galing sa drill, yung pagkakabaon nito. Ayan, tagos. Kung isipin mo kung gagamit ka ng screwdriver para dito sa mahabang screw na yan, tatanggalin mo, syempre nakakapagod din yun. Gagamit ka lang ng ano-mano na ganito. Ngayon, ang gagawin natin, kakalasin natin. So, ang gagawin lang, reverse ulit. Press nyo lang itong mode dito sa gilid, reverse. Try natin kung mabilis natin makalas gamit yung ating mini drill. So, try muna dito sa mahaba. Ayan, mahaba yan guys. So, reverse. Ano to, nakamax na yung torque neto. Go. Ayun, kalas. Then, ito pa, meron pa tayong tatlo dito. Tanggalin natin. Then, yung maliit. Then, sabay na natin itong mga kinabit natin. Magnet na rin siya. And the last. Ayun guys, nakaka-save ng time pag gumamit ka ng mini drill neto. Tsaka ang bilis na makabutas oh. Then try naman natin tong makapal na plastic na to. Check natin kung kaya. Press forward. Then reverse para ma-remove. Ayun. Sakto lang yung pagkakabutas na. Pero kung gusto niyo ng mas maliit na butas dyan, meron din tayong optional na maliliit na drill dito. Ito siya guys. Sa tingin ko, ano to, compatible yung mini drill natin sa plastic tsaka sa wood. Pero depende pa rin yun sa ano, sa pagka-solid ng ano, ng materials na pwede nating igamit yung ating mini drill. So yun guys, maganda yung ating product na Inco na cordless screwdriver. Built-in battery na to na lithium ion, matibay. Kung mapapansin nyo yung pag-drill natin sa kahoy, nababaon kagad kahit nasa torque 1 pa lang siya. And pag nagkalas naman tayo ng screw tsaka pa nagbaon tayo, ganun din, mabilis din yung ano, yung pag-remove natin. Ano siya,
time savings to guys pag gusto mo ng madali ang trabaho. Pero nakadepende pa rin kung ano yung i-apply mo sa kanya. Ano lang kasi to, light duty drill lang siya. Pang mabilisan to, good to para sa mga pagbibuild ng cabinet or kung mag-open ka or mag-assemble ka ng mga iba pang mga appliances, pwede itong ating mini drill. So don't forget to hit yung ating subscribe button and click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating unboxing reviews and tutorial tips. So thank you for watching and see you later guys. Bye! Inko!